Update po tayo guys, tutugunan na po natin yung mga request po niyo tungkol po ito kay Adi Lima. Marami po nga nag-comment po sa ating video kung makukulong pa ba si Dilima. Dahil po, noong si Tatay Digong po yung namumuno, ay nakulong po talaga. Ngayon, noong si BBM naman po ang nakaupo, nakalabas. Kaya nandito po tayo guys para tugunan ko po ang inyong mga kahilingan na itanong sa ating kaibigan. Magandang hapon po kaibigan, tinatawag po kita sa pangalan ng punsong ito. Sana po ay paabot po kayo ngayon. Nandito talaga si kaibigan natin guys na si Tatay ni Shuto. Meron po akong kahilingan po sa inyo kaibigan. Kasi meron pong mga comment po doon sa video natin kung makukulong pa ba ulit si Dilima. Ito po yung sinasabi ng ating kaibigan guys. Makukulong po yan si Dilima. Kung pailaliman pa lalo ang investigasyon sa kanyang kaso na hinaharap po niya noong si Tatay Digong po ang namumuno. Ang problema dito kaibigan, si BBM man po yung Pangulo. Guys, sabi ng ating kaibigan, no, mahihirapan pa sila na makulong ulit si Dilima. Kung mapalitan siguro si BBM sa pwesto sa sunod, sigurado maibalik ito sa kulungan. Hindi po basta-basta ang kanyang hinaharap po na kaso. Yun po ang nakikita po natin sa social media po ngayon kaibigan. Kung imbestigahan po ito ng maigi daw guys, alam po ninyo na makukulong po ulit talaga si Dilima. Kung hindi po ito palaliman, walang kulong siguro, walang hindi po talaga maiibalik pa sa kulungan po, no? Walang klaro pa ito guys na makukulong dahil po ay ang administrasyon po ng BBM ay parang kumampi po siguro doon sa kaso ni Dilima kung bakit po ito nakalabas noong si BBM po ang namumuno kaibigan. Oo guys, tinugunan ko lang po kayo sa inyong mga request kung makukulong pa ba. Sa totoo lang, kung mayroon talagang mag-imbestiga na yung mga tao talaga doon sa loob ng Malacanang, kung ito man po ay hihigpitan pa nila ang mga kaso na hinaharap po ng Dilima, posible po daw talaga na maibalik po ito sa kulungan guys. Kung dili man yun ni palaliman, mahirapan po sila na maibalik po doon dahil po ay meron po tayong nabasa na mapawalang bisa po yung kaso, no? At saka mabasura daw kaibigan. Yun po ang abangan po natin guys, no? May mga tao guys, hindi lang tayo balata kasi baka sabihin nila na meron tayong tinatago-taguan dito. Baka po sisirain po nila yung punso. Tay, abangan na lang po daw natin guys ang kasunod, no? Sinabi po ng ating kaibigan, hindi basta-basta maibalik si Dilima sa kulungan. Kung hindi po ito pahigpitan, kung hindi ito imbestigahan ulit ng maayos ang kanyang kaso ngayon, dahil po ay malaya na po siya ngayon. Kung si Tatay Digong, siguro guys, kung siya ang namumuno ulit ngayon, sigurado guys maibalik yan sa kulungan. Pero hindi naman po siguro, no? At least naranasan na po siguro niya doon sa loob ng kulungan na ganyan po. Kung tatanungin po natin si kaibigan guys, marami po nagsasabi na gawa-gawa lang po daw ng mga istorya. Kasi sinabi po ito ni Dilima. Itanong po natin sa ating kaibigan kung totoo po ba talaga ang kagagawan po niya na hindi maganda sa loob po ng kung saan po ay nag-viral na meron po siyang kinakasama na inuutusan po niya kung pupunta sa jail noong siya pa ang
Anong tawag, ano pang pwesto po niya noon, nakalimutan ko kaibigan. Yung mga akusa po, marami nagsasabi gawa-gawa lang po daw ito ni Duterte. Sa totoo lang guys, sana hindi kayo magalit ha, mga supporters ng mga taga doon sa Manila kayo, yung supporters ni Dilima. Sa totoo lang guys, totoo po ang mga akusasyon, mga aligasyon po na sinasabi at inihain sa kanya ng ex-president natin noon. Totoo po ang kanyang ginawa. No, grabe ang kanyang nakuhang pira dahil po sa droga. Totoo po yung sinasabi po nila na sabi po ng iba, mas maganda pa na ikulong ulit dahil po ay napakalaking kaso po, lalo na po yung trafficking, no, na kanyang issue ngayon. Noong panahon na meron po siyang pwesto pa, ginamit po niya yung pwesto niya na hindi maganda. Siguro karma, siguro yan kaibigan. Isa na po doon ang karma guys, no? Sa totoo lang guys, hindi talaga mabuting tao yang Dilima dahil po sinabi mismo ng ating kaibigan yung mga akusasyon na sinasabi nila na gawa-gawa lang ng mga Duterte. Sa totoo lang guys, totoo. Kaya nagpapasalamat po tayo kay kaibigan. Kaya hindi lang po tayo magtatagal dito guys. Baka po marami pang mga tao dito na magtaka kung bakit po tayo ay nakikipag-usap dito. Baka po sisirain po dito yung punso natin na bago. Kaibigan, salamat po ha.